Hi guys, good day sa inyo. Tara, samahan niyo ako. Short ride lang tayo pauwi ng Bulacan. Siguro, share ko na lang din sa inyo some of my realization this past few days. And especially last night kasi siguro 5 a.m. na rin kami nakauwi ni misis ng bahay kagabi. Puyat, pagod, pero siguro masasabi ko na rin na investment mo o namin ito ni misis para sa sarili namin. And actually marami kaming natututunan dun sa mga taong nakakasama namin, nakakasalamuha namin, nakakakwentuhan namin. And yung mga taong handang mag-share at hindi nahihiyang i-share yung mga pangyayari sa buhay nila. Whether it's good or bad, for sure marami tayong matututunan sa kwento ng bawat isa. Share ko na rin sa inyo itong bagong daan na actually NLEX connector. Napakalapit lang dito sa amin. And then wala pang 5 minutes, nasa expressway na ako going to North. Ini-schedule ko na rin kasi na at least once a month nakakauwi ako sa parents ko para makamusta. Mustahin yung pamangking kong napakabibot, napakaganda. Bali itong way na to, connected to kung kabisado nyo sa may bandang Danao. Lagpas na siya ng pinaka toll gate ng Balintawak. Tapos paglabas mo nito, malapit ka na around Valenzuela. Very convenient for us or for me na lalo na nanggagaling ng Manila, hindi ko na kailangang dumaan ng service road kasi alam niyo naman nowadays sa Manila grabe ang traffic. Ngayon nga paglabas ko dito ng NLEX dun sa mismong main highway, traffic pa din kahit na umuusad. Yun nga, but still napakalaki pa rin kaginhawahan para sa mga nagbabiyahe. Lalo sa part ko, pag uwi ko na ito galing ng Bulacan, paglabas ko ng NLEX, siguro 5 to 10 minutes lang, nasa bahay na ako. So, ang laking time talaga yung save mo habang bumabiyahe. So, eto yan, biyahe tayo, enjoy lang sa view, tamang pagmamaneho lang ng motor sa daan. Kasi itong mga bagong gawang expressways ng NLEX, alam naman, elevated, baka may kung saan tayo pulutin pag tayo nag-overspeed dito. Siyempre, sunod lang tayo sa batas trapiko. So, ayun na nga, balik tayo sa about dun sa topic ko for this vlog na sinasabi ko nga dun sa simula na everyday, ang dami naming natututunan ni Mrs. Hindi lang sa negosyo, hindi lang din sa tungkol sa buhay namin, kundi dun sa mga taong tinuturing na rin namin mga kaibigan na kilala along the way. Masasabi kong na-inspire kami ni Mrs. sa kwento ng mga buhay nila na lagi nga namin naiisip ni Mrs. na kung dumadaan man kami sa maraming pagsubok sa buhay, nahihirapan kami, napapagod, sa tuwing maririnig namin yung mga kwento ng buhay ng mga nagiging kaibigan namin, nakakasalamuhan namin, masasabi pa rin namin ni Mrs. na grabe pala, swerte pa din natin. Kasi despite of all the things that happen, battles and hardships na pinagdaanan namin, Diyos ko, walang-wala naman pala yun dun sa mga mas mabibigat na pinagdaanan ng mga taong nakasalamuha at nakilala namin sa buhay nila. For me, I can say na isa sa mga realization ng buhay, no? Na for me, normal na madapa, normal na magkamali, normal na dadaan sa atin yung mga hamon ng buhay. Kesyo coming from business, sa personal mong buhay, pag-ibig, pamilya, o kahit ano pa mga aspeto ng buhay. Pero ang importante lagi nating tatandaan at iisipin na lahat ng to ay normal na dumadaan sa buhay natin. Nasa sa atin kung paano tayo babangon. Tatayo, haharap sa hamon ng buhay. Maraming paraan para makabangon, lalo na kung porsigido ka sa gusto mong marating sa buhay. Hindi option ang pagsuko. Kung sa tingin mo ay para sa'yo unti-unti nang gumuguho yung mundo mo, pilitin mong humanap ng rason para hindi sumuko. Simulan mo sa sarili mo. Isipin mo kung ano yung mga dahilan kung bakit ka lumalaban sa buhay. Kung kulang pa, isipin mo yung mga taong umaasa at nagbago yung buhay ng dahil sa'yo. Kung sila nga nabigyan mo ng pag-asa sa buhay, ano pa yung para sa sarili mong tried and tested mo na nagbigay ng pag-asa at solusyon sa mga problema ng mga taong nakasalalay sa'yo. Alam ko, gasgas na yung salitang isang beses ka lang mabubuhay sa mundo kaya sulitin mo na, di ba?
Pero para sa akin, hindi naman yan sa pahabaan ng buhay eh. O palakihan ng perang kinikita. Para sa akin, at tingin ko rin naman para sa asawa ko, sa aming dalawa, aanin mo yung hanggang pagtanda mo eh, ipon ka ng ipon, payaman ka ng payaman, tapos marirealize mo, tapos magbabago yung isip mo pagdating ng matanda ka na, tapos sasabihin mo na gusto mo mag-enjoy. Siyempre, Diyos ko, ugod-ugod ka na. May enjoy mo pa ba lahat ng gusto mong enjoyin sa buhay? Kahit pa gaanong karaming pera meron ka, hindi mo na mababalikan yung mga panahon ng kalakasan mo. Kaya, for us, work hard. And pag may time, mag-enjoy. Sulitin yung mga araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Basta for us, na mag-asawa, hindi namin na kakalimutan na araw-araw magpasalamat. Hindi na parang humiling ng mga bagay na wala kami. Kundi patuloy lang na magpasalamat sa araw na binibigay sa amin ng Panginoon. At yung mga blessing na hindi naman namin hinihingi pero binibigay niya. Kaya pre, ako ka na dyan, huwag ka na magmukmok. Gumawa ka ng paraan at solusyon kung paano ka makakaalis dyan sa problemang kinaharap mo ngayon. Ano ba, marami tayong dumadaan dyan. Pero sana, isa ka dun sa mga taong mas pinipiling araw-araw humarap sa hamon ng buhay. Huwag kang susuko, laban lang. Kasi nandyan lang si Lord para lagi tayong gabayan sa kung anumang daan yung tinatahak natin sa buhay. So, paano guys? Medyo malapit na ako dito sa exit namin sa Santa Rita. Hanggang dito na lang muna. Salamat nga pala sa pagsama sa akin. Na-realize ko lang, ang dami ko lang realization at nagpapasalamat ako sa lahat ng taong ipinakilala sa aming mag-asawa. Maraming salamat sa lahat ng mga natutunan namin sa inyo. Nga pala guys, samantalahin ko na rin yung pagkakataon para magpasalamat. Salamat nga pala sa inyo sa walang sawang pagtangkilik ng pinakamasarap na mango graham shake dito sa Pilipinas. Syempre, walang iba kundi si Max Mango. Nga pala, sa darating na December 8, sana suportahan nyo rin kami sa panibagong yugto ng aming franchising business. Mag-open na nga pala si Max Cafe. Kita-kits po tayo. So paano guys, hanggang dito na lang ulit muna ako. Kita-kits na lang ulit sa susunod. Bye!